Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon at yun din ay pinagdiriwang ang pandaigdigang linggo ng misyon. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga misyonero sa buong mundo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan. Kumo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Sirach, ang dalangin ng mga mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at umaabot patungo sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kaniyang ililigtas, sa napakukupkop siyang lumilingap.
pagharap niya sa kamatayan, ipuputol kay Pablo ang isang korona bilang hantungan ng lahat ng kanyang mga hirap at sakripisyo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking kumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala,
Ang publikanong nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ang Panginoon. At tayo po ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon at ngayon ay sinasama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga misyonero sa buong mundo. Kaya't meron po tayong bisita mula sa Vietnam, mula sa Indonesia, at siyempre Philippines. Yan, yung 30 yan. At mamaya ipapakilala nila ang kanila sarili para mag-imbita sa atin pong lahat, lalo na dito sa parokya natin na baka mayroon tinatawag para sa bukasyon ng pagiging misyonero. Pero ngayon po, atin muna ang pagnilayan ang mga narinig natin mga pahayag na mga salita ng Diyos. Kung maalala niyo po, nung nakalipas na linggo, sa pagbibigay sa atin ng talinghaga tungkol doon sa isang balo na lapit ng lapit, kinukulit yung isang masamang hukom dahil humihingi ng hustisya. At sinabi ng ating Panginoon na hindi bibiguin ng Panginoon ang isang dumadalangin araw-gabi. Yung nagdarasal, yung lumalapit sa Kanya araw-gabi. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magdasal kang mabuti. So, ano nga ba ang kailangan nating disposisyon kung tayo po ay magdarasal? Ano ang kinakailangan nating disposisyon sa tuwing tayo ay nagkakatipon at nagpupunta rito tuwing linggo? Dahil bilang Katoliko, sa atin, dapat nandito tayo, nagsisimba tayo kapag linggo. Hindi naman requirement yung Lunes hanggang Sabado, pero yung linggo, yan ay mandatory. Yan ay dapat nating ginagawa. Pero kung pupunta tayo tuwing linggo sa banal na misa, masama-sama tayong nagdarasal, hindi tayo po pwedeng nagmamalaki. Kaya nga minsan napapaisip ako, O kaya sa atin din mismo, minsan, bakit ayaw natin magsimba? Ano yung dahilan natin? Bakit ayaw natin magsimba? Minsan, dinadahilan natin na sinasabi natin, ay, hindi ako magsisimba kasi makasalanan ako. Yan. Pero yun ba, kapag sinabi natin, kasi makasalanan ako ba't ako magsisimba? Yun ba ay tanda ng kababaang loob o humility? O yun pa rin ay pagpapakita ng ating pagmamataas? So, anong pinagkaiba ng mga nagpunta dito pero itinaas ang sarili doon sa mga ayaw namang magsimba dahil ang tingin nila hindi nila kailangan na magsimba kasi nga makasalanan sila. Kaya nga maganda po, Sa unang pagbasa na ipinahayag sa atin mula sa Aklat ni Sirach, ang sabi po dito, ang panalangin o ang dalangin na mapagpakumbaba, pakinggan niyo mabuti, Ang dalangin ng mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang dumarating sa kinauukulan at hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan. So, gaya ng nasabi ko kanina, paano ba tayo magdasal? Kasi minsan kailangan natin tingnan din, Baka akala natin, pag nag-sign of the cross tayo, pag nagdasal tayo ng Ama namin, okay na, nagdasal na ako. Yun ba talaga yung dasal? Kaya
minsan pakiramdam na, bakit hindi dinidinig ng Diyos ang ating panalangin? Ang tagal-tagal ko nang inuulit-ulit yung dasal na ito. Ang tagal-tagal ko nang hinihingi yung dasal ko, yung request ko. Pero sa tingin niyo ba, lumapit ka sa Diyos nang may pagpapakumbaba o lumapit ka sa Diyos nang may pagmamataas? Mayroon kasi yung pag lumalapit ka, tumingi ka, na alam mo sa sarili mo na ito naman ay request lang. Kung ibibigay, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Kasi alam mo, re-request ka lang. Kesa doon sa nagdarasal ka, pero sa isip mo, sa kalooban mo, nagdidiman ka. At gusto mo, ang Diyos ang makinig sa iyo, ang Diyos ang sumunod sa iyo. Kaya nga sa Ebanghelyo, muli pinapaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga nitong isang Pariseo at isang publikano. Paano magdasal? At sino ang kinalulugdan ng Diyos na paraan ng pagdarasal? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang pabida. Ano ang kabaliktaran ng mapagkumbaba o humble? Mapagmataas. Ano pa yung isa? Yung pride. Nagiging pride na natin. May pinagmamalaki natin ang lahat ng achievements natin. Ipinagmamalaki natin yung mga bagay na sa tingin mo hindi mo kasalanan at kasalanan ng iba. Yan ang sabi nung dito, sabi ng publikano, Lord, Panginoon, buti na lang, hindi ako katulad ng iba. Diba? Ano ba yung katulad ng iba? Magnanakaw daw sila Nangangalunya sila. Hindi sila nagbabayad ng tax. Kasi, sabi, pag nagbayad ng tax, kukunin din naman, nanakawin din naman. Hindi po ako ganun. Yun yung nilalaman, yun yung lumalabas sa bibig ng Pariseo. Hindi po ako ganun. Pero, ikinatawa ba ng Diyos? Parang, okay. Sige, gusto mo yan. Sige, paglaban mo yan. Ituloy mo yan. Pero ang sabi kasi dito, umuwing mas kinalulugdan yung isang publikano na ang tanging dasal na ang lumabas sa kanyang bibig, O Diyos ko, patawarin mo ako, isang makasalanan. Kasi wala na Anong i-justify niya sa maling ginawa niya? At maitatago ba niya sa Diyos kung ano ang inilihim niya sa mga tao? Maitatago ba natin sa Diyos yung mga kasalanan natin hindi nalalaman ng ibang tao? Lahat yan alam ng Diyos. Minsan, hindi mo na kinakailangan pang sabihin, pero ang kailangan lang, taos-puso at pakumbabang humingi ng tawad sa Diyos. Paulit-ulit man. Ngayong linggo, okay, nandito tayo, Lord. Sorry, Lord, Sige nga, dagukan nga ang inyong mga dibdib, yung, ano bang tawag dito? Kanang dibdib. Sige nga, hampasin nyo nga ng konti. Hampasin mo para baka kailangan tumibok din papaano, di ba? Ganyan ang ginagawa, pag yung puso natin uminto, o kaya masyado ng matigas, kailangan mo, dagukan, kailangan mo tuktukin para sa umuga man lang at gumalaw, magpatuloy yung dugo na dumadaloy dyan. Kasi masyado nang natutuyo na nagiging matigas na. Yun ang sabi ng isang Pariseo. Tinagukan ang kanyang dibdib at hiyang-hiya, hindi makatingin sa langit, humihingi lang ng tawad. At nawa ito, isang bagay na dapat nating matutunan. Sabi nga kanina, bakit yung iba ayaw nang magsimba? Kasi sabi nila,
Pero tanda ba ng pagsisisi o tanda ng pagpapatuloy ng katigasan ng ulo at pagmamataas? Sa mga estudyante naririto, nandito kayo, nawa dala-dala ninyo yung pagpapasalamat sa Diyos na kayo ay nakakapag-aral pa. Pagpapasalamat sa Diyos na may mga magulang kayong nakakapagpaaral sa inyo. Pagpapasalamat sa Diyos na kayo kahit papano maayos ang inyong buhay. Pero hindi kinakailangan ipagyabang, hindi kinakailangan na ipangalanda ka na yung iba hindi ko katulad. Kailangan natin matutunang mabuti kung paano magpakumbaba, lumapit ng may kababaang loob sa harapan ng Diyos. Kaya nawa, mamaya, paglabas din natin dito, matanggap din natin yung biyaya at yung malaman mo lang na pinakinggan ng Diyos ang iyong dalangin dahil nakita niya ang iyong puso ng punong-puno ng pagpapakumbaba. Amen? Magsitayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, hinigawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, ninaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na nag-uli, umakyat sa langit, nalulubot sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukong sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Oratio Imparata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman,
manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan
ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Mananaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Loida na tinawag mo mula sa daigdig na ito
Nang siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, nawa'y makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbibili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging ng banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makantang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay purihin at paglingkuran sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.